Yung mga senador, boboto yan, hindi ko kontre ng tinig ng bayan sapagkat they will not risk their political future convicting Inday Sara. Alam nila na lahat ng mga kumontra sa mag-amang Duterte, nagbagsakan, naglagapakan sa halalan. Hindi nila gagawin yon. Yung news nyo, sinabi nyo na hindi magpapapressure. At yun din ang kanyang magpapapressure. Sumumpa ka na kahapon di nagpapressure ka, natakot ka dun sa sumugod dyan sa Senado. Kung puro kabalos na ganito mga ito di ba, pag kayo nag-take ng di nag-umpisa na, mamayang hapon naman yung mga judges, bukas tuloy na. So, ano sinasabi mo na hindi ka magpapapressure? Na-pressure ka na nga. Yan nga, Attorney Sal. So, parang tila iba yung mga sinasabi sa ginagawa. Anyway, may panawagan naman ng isang abogadong senador sa mga law school na nakikisawsaw ngayon sa issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin sa balita ni MJ Mondejar. Nanawagan ng 5D ng Ateneo Schools and Colleges na ituloy na ng 19th Congress ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa nag-issue ng statement ay ang mga dekano ng Ateneo de Manila University School of Law, Xavier University Ateneo de Cagayan School of Law, Ateneo de Davao University College of Law, Ateneo de Zamboanga University College of Law, at Ateneo de Naga University College of Law. Bukod sa Ateneo, nagsalita rin sa issue pabor sa impeachment ang De La Salle University, mga miyembro ng UP College of Law Faculty at San Beda Graduate School of Law. Ayon sa grupo, isang continuing body ang Senado, kaya dapat raw simula na ngayong 19th Congress ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Pero ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, dapat na maging consistent ang mga law school na nananawagan ng impeachment. I just want to comment dun sa mga law schools. I appreciate it and I'm happy they're very active and I'm happy that they have statements. But may I advise them also to be consistent. Di ni Cayetano na isa ring abogado, tahimik ang nabanggit na law schools nung magsampa ng impeachment ang Duterte Youth Party List laban kay President Marcos Jr. Pero maingay naman sila ngayon laban kay VP Sara. Kasi si Congressman Cardema nag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Hindi tinanggap sa House Wala naman ako narinig na mga sinasabi na dapat ang konstitusyon masunod at dapat tinanggap ng House yan. Giit din ng veteranong senador na walang obligasyon ng law schools na makisawsaw sa issue ng impeachment, lalo't mainit ang diskusyon patungkol dito ngayon. So of course, hindi naman trabaho ng mga law schools na in each and every impeachment case magsalita. Pero in a highly charged environment. Nanindigan naman si Cayetano na mabigat na magiging tungkulin nila bilang senator judges kung matutuloy nga ang pagdinig. Mahirap magsalita dito na insulto sa lahat ng Pilipino to, eto ang gusto ng taong bayan. Ang daming lugar sa buong Pilipinas yung Duterte nanalo ang kampanya nila, wag ituloy yung impeachment Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SM9 News. Yan, nagbigay din ng komento si Senator Alan Cayetano tungkol sa mga komento ng mga law schools, Attorney Sal, na napag-usapan din natin kamakailan. So ano pong reaksyon nyo dito? May punto naman si Senator. Consistent ka kasi. May mga, natatandaan mo ngayon, ang reklamo nila, dinidelay, 4 na buwan na. Pero yung mga nakarang impeachment, na-delay naman yun ng halos 2 buwan. Wala ka naman narinig sa kanila noong mga panahon na yun. 2 impeachment trials na nakaraan. Pangalawa, yung sinasabi nilang delay, actually, hindi naman delay yon. Kumbaga, gaya ng sinabi natin, tungkulin ng Senado na tingnan kung yung natanggap nilang impeachment complaint ay supisyente sa sustansya. At saka, hindi lumalabag doon sa pinagbabawal na pagtanggap ng mahigit sa isang complaint na tatanggapin at lilitisin.
Sila dapat ang magdesisyon nun. Ngayon, nakabinbin sa Korte Suprema, pero ang Korte Suprema hindi naman nagdesisyon pa. Kaya, in the absence of a resolution by the Supreme Court, it is incumbent upon the Senate acting as an impeachment court, even acting as a Senate body with plenary powers, to rule on it. Kaya kailangan pag-aralan nila. Kung impeachment court, i-refer pa yan sa Committee on Rules. Ang mahalaga, hindi mo binago yung sinasabi ng saligang batas. Kasi ang Constitutional Command na ituloy ang impeachment, may condition yon na kailangan yung pag-file mo at pag-transmit mo sa Senado, lahat yon naaayon sa saligang batas. Pangalawa, pag yun ay naaayon sa saligang batas, kailangan yung Senado as an impeachment court, bibigyan mo ng sapat na panahon ang inyong mga sarili na pag-aralan at bigyan ng pagkakataon ang dalawang panig na magsumite ng kani-kanilang mga ebidensya. Yun ang tinatawag na due process. Kaya yung tinatawag na delay, parang pinalalabas sila, dinidelay mo dahil gusto mong pahintuin. Hindi naman Hindi naman hinihinto Pinag-aaralang mabuti kung nasa wasto ba o naaayon sa saligang batas ang pagtuloy ng impeachment. Pero alam mo, kahit ano pang sabihin nila, ulitin ko po yung sinabi natin. Walang mangyayari niyan sa impeachment. Ituloy niya nang ituloy yan. Ang huling araw, makikita natin na absuelto si BP Inday Sara. Unang-una, walang ebidensya. Talagang groundless lahat yan, gaya ng mga pinaliwanag na natin. Pangalawa, ang taong bayan, yan taliwas doon sa Octa Research. Hindi mo malaman kung saan pinanggalingan, kung saan nanggaling naman yung survey nila na mahigit sa 80% daw ang gustong i-impeach si Inday Sara. Samantalang ang tinig ng bayan, pinakita na sa balota na tinanggihan, tinutulan. At ang kinakampanya noon, wala yung impeachment na yan. Huwag niyong apihin, huwag niyong usigin, huwag niyong pagigantahan si Inday Sara. Maliwanag yan. Kaya, maliban pa sa groundless, yung impeachable grounds, yung mga senador, boboto yan, hindi ko kontre ng tinig ng bayan sapagkat they will not risk their political future convicting Inday Sara. Alam nila na lahat ng mga kumontra sa mag-amang Duterte, nagbagsakan, naglagapakan sa halalan. Hindi nila gagawin yun. Kaya absuelto yan, absuelto as in absuelto. Ayan, Attorney Sal. Ito naman, meron namang kaugnay din na pahayag si Senator Alan Cayetano tungkol sa naging komento ng defense team ni VP Sara. So, panoorin lang natin ang bahagi ng video na ito. But first question ko po, prejudicial question. Ano bang rules ang unang masusunod? Rules ng Senate o rules ng impeachment? Bakit to importante at bakit to prejudicial question? Tinitignan ko po kaninang umaga yung comment, allegedly, hindi ko sure, wala naman nakalagay doon na siguradong totoo yun, but meron pong comment ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Correct me if I'm wrong, Senator Bato, Senator Bongo, my good friend, my brother, Senator Robin, kasi hindi ko alam kung official yon. To paraphrase, ang sabi nila, hindi magandang mag-comment sila, but they'd like to reiterate na tingin nila labag sa konstitusyon yung impeachment complaint na to dahil ito'y pang-apat at lumalabag to sa isang complaint sa isang taon. Okay. Kung yun ang stand nila, sino po ang hihimay sa issue na yan? Ang plenary ba under the Senate rules? Or yung impeachment court under the impeachment rules? Bakit ko po ito sinasabi? Kung may pinadalang bill ngayon yung House of Representatives, halimbawa dyan sa 200 pesos, at second reading pa lang halimbawa siya,
Pag ni-report, Ayun po, bahagi ng kanyang pahayag, Attorney Sal, tinatanong niya kung ano ba talaga ang dapat masunod sa mula doon sa comment na ginawa ng defense team ni VP Sara. Unang-una, it does not matter whether yung impeachment rules ang masusunod o yung Senate rules. Para pareho lang yon. Nangailangan, pag-aralan mo, suriin mo kung naaayon mo sa batas yung impeachment complaint sang-ayon sa kanyang sustansya at sang-ayon sa pag-file, pag-transmit sa Senado. Yun ang tinatawag na prejudicial question. Yun ang sinasabi natin na yung mga pahayag ng mga law schools na kailangan sundin ng saligang batas na pag sinabi na ituloy ang impeachment forthwith, immediately, o kara-karaka, iyon, tama yun, kung nasiguro mo na naaayon sa batas yung ginawang impeachment complaint at ang transmittal niya. Yun ang prejudicial question. Kaya kailangan pag-aralan mo yun. Kaya ang tanong ni Senador Alan, alam mo susundin natin, pareho lang yan, regardless, whatever, kahit anong rules, pag-aralan nyo. Kasi you cannot proceed kung may diferensya ang complaint. Hindi dapat matuloy. Kailangan ayusin mo yung complaint. Magantay kayo uli ng 1 taon. Kasi hindi na po pwede. Pag hindi matuloy ngayon dahil may diferensya, may constitutional infirmity. So, hindi magantay kayo uli ng 1 taon. Ayusin nyo muna. Samantala naman, Attorney Sal, nagpahayag din si Senator Ronald Bato de la Rosa patungkol sa tila paggamit ng terminong taong bayan kaugnay sa pagsulong ng impeachment trial ni Vice President Sara. So narito ang kanyang pahayag sa naging sesyon ng Senado kahapon. hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak at yung mga nagyayabang dyan na sabi nila gusto daw ng taong bayan na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan ginagamit. I don't know kung sinong taong bayan yung sinasabi nila. Because alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibuboto kita kung hindi ka magboto sa impeachment or hindi ka magboto sa conviction. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila? Ang iba-value ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na forthwith kuno yung impeachment na yan. Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment dahil panggugulo lang yan sa ating bansa. Lalo tayo nagiging divided. Lalo nasisira ang ating ekonomiya. Mga investors umaalis na dahil ang gulo ng Pilipinas. So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? Thank you, Mr. President. Ayun. Tila nagamit talaga yung terminong taong bayan, Attorney Sal. Sino kaya yung tinutukoy na taong bayan sa naging komento ni Senator Bato? Alam mo niyo yung taong bayan. Dapat hindi na pinag-uusapan yun kasi maliwanag naman ang tinig ng taong bayan. Pinadaan na nga sa balota, yun ang tunay na tinig ng bayan. Ano ba ang kampanya noon? 12 alyansa ang tumatakbo. 10 naman dito sa kabilang partido. At yung iba naman, sa dilaw, sa kaliwa, meron din sila mga kandidato. Ang kampanya noon ay kontra sa administrasyon. Labag para sa kanila sa saligang batas ang ginagawa nilang pang-aapi nila kay Presidente Duterte at Inday Sara. Kaya kasama sa kampanya, natigilan nyo na. Hinto nyo na yung impeachment, hinto nyo yung pag-uusig
ng walang batayan sa saligang batas ang inyong ginagawa sa Magaman Duterte. At nagsalita ang taong bayan. O, biro mo yan. O, tingnan mo ha. Anong ibig sabihin? Ilan ba lumabas sa alyansa? 12. 4 lang ang lumabas. Hindi mo nga makonsider na yung Aimee sa kanila o yung si Villar kasi nga inadapt na ng kabila. Hindi naman sila tumanggi. In fact, kinuha nila ang suporta. So 4 lang. Kung baga, 8 ang nawala sa kanila. Ano pa bang taong bayang tinig ang tinutukoy ng kahit na sino? Yun na ang taong bayang nagsasalita sa balota. Yung survey, 2,000 lang yon na tinatanong mo kung ikaw ba, pabor sa impeachment, depende pa nga kung anong tanong. 2,000 lang na respondents yan. Ito milyong-milyong Pilipino ang nagsalita na ayaw namin sa'yo, ayaw namin ng impeachment, ayaw namin sa alyansa. Kaya 4 lang ang nakalusot. Napakaswerte pa nga, nakalusot pa sila. Kasi dapat, yung si Lacson, hindi dapat lumusot yun. Sapagkat yung kanyang sinulong na ngayon umaabot na sa 32 billion na peso ang gugugunin sa pagtatayo ng building sa Senado para lang makaopisina ng mga tinamaan ng magagaling ito. Biro mo yan. Kakapal ng mga mukha ninyo. Mauupo kayo. 22 billion pesos. Samantalang kahapon, bumisita ang Presidente Marcos Jr. Diyan sa Bulacan. Binisita yung mga school buildings, Sus Maria Josep. Nakita nyo ba kung anong itsura ng mga kubeta? Sira-sira ang dumi. Tapos yung mga kisame, matatanggal na, inaanay na. Yun, sa halip na doon ginastos. Itong si Lacson, nagpanukala at naging batas na gumawa ng building. Nag-umpisa sa 17 billion, lumabas sa 23, hanggang ngayon ay 32 billion pesos. Pero lumabas, nabola niya pa rin. Hindi na pag-usapan kasi masyado. Marami ang mga lumabas doon. Yung isa naman, hindi ba matagal na? 4 na dekada na ba? O 5 dekada na sila doon. Sabi niya, may gagawin pa ako. Kaya sabi ng angkol sa kanya, ang tagal mo na dyan. Anong ginawa mo? Ba't ngayon tatakbo ka na naman? Ayun nga, yan ang problema dyan sa mga taong yan. Ang tinig ng bayan ay nagsalita na sa balota. Kaya wala na kayong pwede pang gamitin na survey dito, survey doon, na ang salita ng taong bayan daw ay impeachment. Yung maiingay ngayon, para sa kanila, kailangan ituloy yung impeachment. Maaring sila ay mga nasa kaliwa, maaring sila ay nasa dilaw, o sa pink, o kaya naman, mga independent-minded lamang. But, minority, mawalang galang na, ang tinig na yan. Sapagat ang majority ng tinig ay galing na sa balota. Yun ang pinaka-sovereign vote na nakita natin na kailangang paniwalaan at tanggapin ng lahat ng sektor ng ating lipunan.